Hey, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi. Magandang umaga sa inyo ka-coffee. Bukas ka-coffee ha. Araw po ng linggo, April 28, 2024. Gaganapin yung mautog rally. aka maisog rally ka-coffee, no? Prayer rally yan, pero murahan yan. Diyan po sa Bustos, diyan po sa Bulacan. Gagawin nila yan. Siguro, nararamdaman nila, walang pupunta nararamdaman nila. May pumunta man, mangilan-ngilan Kasi hindi naman talaga prayer rally yan kundi yan po ay kampanya para sa gustong maging senador sa 2025. Kampanya yan ka-coffee. Kunyari lang yung prayer rally. At ngayon, dahil nararamdaman nila, mukhang lalangawin itong prayer rally na yan yan, nag-iisip na naman ng mga dahilan. Ito, nakikita nyo ba yan ka-coffee? Ayan, may panibago na naman silang narrative dyan. Kesyo daw, meron daw pong taga-Malacanang na gusto raw pong impluwensyahan itong may-ari ng venue. Kasi hindi sila nabigyan ng permit dyan paano, di ba? Nagsayang ka lang ng kuryente, kulang na nga yung supply ng kuryente. Nagdulot ka pa ng traffic dyan. Ano bang pinaglalaban dyan, di ba? Ibagsak ang gobyerno. Tama ba yun? Anyway, ang sabi dito sa balitang ito ng DZAR 1026, sa SMNI din ito may-ari ng venue na pagdarausan ng maisog rally, tinatakot umano ng Malacanang. Sino sa Malacanang? Ano, yung mga residente sa Malacanang? Ay, lawak ng Malacanang Pero syempre, may sila, para safe sila dito, tinatakot umano. Tinatakot daw ka-coffee, hindi sila sigurado dyan. Tinatakot umano ng Malacanang. Sino kaya doon sa Malacanang? Si PBBM ang nagnanakot? Si First Lady ang nananakot? Ang PCO? Ang Office of the President? O yung mga residente ng taga Malacanang? Dahil may residential area dyan sa Malacanang baka yun ang nananakot. Bakit di nyo pinangalanan kung sino yung nananakot at sampahan ninyo ng kaso? May-ari ng venue na pagdarausan ng maisog rally, tinatakot umano ng Malacanang. Tinanong nyo ba ang Malacanang? Para kung nagsisinungaling lang yung na-interview nyo. Tinanong nyo ang PCO, binerify nyo ba kung totoong may pananakot na nagaganap dyan? Feeling ko yan ka-coffee, nararamdaman nila walang pupunta o lalangawin yan, yung event nila dyan. Kaya iisip na lang ng mga dahilan para kunyari ini-influensyahan ng administrasyon, ini-influensyahan ni PBBM yung gagawin nilang pagmumurahan dyan sa Bustos, dyan po sa Bulacan. Prayer rally nila. O pangalanan ninyo, sino sa Malacanang yung nananakot? Ilan ba kasi ang pupunta dyan? Kasi di ba hindi na-granta ng permit yan Itong Friday lang parang may nabasa akong balita dyan Itong Friday lang sila nakipag-usap. Ano yun? Instant? Friday ka lang nakipag-usap, tapos event mo linggo na. Ano yung 2 days? Kailangan mo mag-coordinate. Hindi mo pwedeng i-disregard yung local government dyan. Dahil magkukos kayo ng traffic. Paano kung nagka-stampede dyan? Kanino sisi na naman dyan? Sa LGU ang sisi dyan. Sa administrasyon naman yung PBBM. Sino may kagagawa ng event na yan? Kayo. Ang sisi sa gobyerno. Kailangan mong ipaalam yan kahit sabihin nyo pa na private property yung pagdadausan nyo ng event na yan. Kailangan nyo ipaalam sa LGU yan. Kailangan ng pulis dyan Kailangan ng mga tanod dyan Napanatili yung peace and order dyan. Kailangan ng mga ambulance dyan. NDRRM officers. Diba? Paano pag nagkaroon ng aksidente dyan? Pananagutan ninyo. Yan na naman kayo. Kesyo ginigipit na naman kayo kasi kailangan ng permit. Malaya daw mag-rally-rally. Yan na naman kayo. Anyway, sige. Si Jay Sonsa. Isa din ito sa Gina G. Ito si Jay Senso. Yan, kung makikita nyo ka-coffee. Gina G yan, panay post yan ka-coffee ngayon. Sabi niya, Pulis, hinaharang ang sound and light system at media setup sa Bustos, Bulacan, maisog rally. Abuso na ito. 3 exclamation mark. Kasuhan nyo yung pulis ulit. Kung totoong hinaharang kayo ng pulis, kasuhan nyo ulit o baka gumagawa lang kayo dyan ng drama. Pulis, hinaharang ang sound and light system at media setup sa Bustos, Bulacan, maisog rally. Di ba? Sabi nyo private property yan. Bakit kayo harangan dyan? Sa loob ng private property yan, di trespassing ang pulis dyan kung pumasok yan. Paano kayo? Bakit kayo hinaharang? Baka naman sa labas kayo nagsiset up. Nakaabala kayo sa traffic dyan. Hingihan kayo ng permit ng pulis dyan. O baka hindi well coordinated yung event ninyo. Diba? Talaga to may mga masisisi lang Ito pa. Isa pa. Ayaw talaga tumigil. Panay post ito ka-coffee. Sunod-sunod yung kanya mga post dito sa social media. Karumal-dumal na ang ginagawang panliligalig ng PNP Bulacan sa panggigipit sa maisog rally organizers. Bangag na rin ba kayo? Hindi nga ito patanog Bangad na rin ba kayo? Exclamation mark. PNP Bulacan
Payag ba kayo? Ginaganyan lang kayo ni Jason sa. Bangag na rin ba kayo? Hindi pa tanong ha, exclamation mark ha. Bangag na rin ba kayo? Nasobrahan lang sa ba? O yan, ito dapat eh. Makakatikim yan sa PNP Bulacan ha. Karumal-dumal na ang ginagawang panliligalig ng PNP Bulacan. Pinangalanan na kayo ni Jason sa panggigipit sa Maisog Rally organizers. Ginigipit daw po ang kanilang mga organizers ng PNP Bulacan. Paano panggigipit? Hinanapan ng permit? Panggigipit na agad yun? Ganun ba yun? Talaga itong mga to, oh. Tuloy lang talaga eh, no? Basta mapabagsak lang ang gobyerno eh. Mamura lang si PBBM eh. Kahit ano talaga gagawin nila eh. Diyan sa event nila yan. Oh, ito pa. Panibago na naman oh. Dinadaan nila sa SOCMED oh. Paano walang pumapansin na mainstream media sa kanila eh. Sila na lang eh. Love your own ika nga eh. Antabayanan ng video ng panghaharang ng pulis sa mga organizers ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. Ayan na naman kayo. Ang hilig nyo sa antabayanan, ilabas nyo na agad. Parang yung pulburon video yan na sinasabi nyo kay PBBM eh. Meron kayong pulburon video ni PBBM. Ilang taon na yan, 2 taon na yan, hindi nyo pa rin nalalabas. Ano, hindi pa rin ba tapos yung editing ng AI generated video na yan? Parang ganito rin. Ano to, i-edit pa rin ba to? Bakit hindi nyo pa mailabas? Yan ang hilig ninyo. Antabayanan. Hintay lang ng hintay. O, ayaw nyo pa kasi ilabas. Kung may video yan, edi maganda. Kung may video yan, kung nagkaroon ng paglabag yung pulis na yan, edi pabor sa inyo. Sampahan ninyo ng administrative case yung pulis na yan na nangharang ng walang batayan. Edi tanggal yung pulis na yan, suspendido yung pulis na yan. Diba? Kung valid yung argument nyo, kung valid yung point nyo, edi matsugi nyo yung pulis na yan sa pwesto. Edi pabor sa inyo yan. Antabayanan ng video ng panghaharang ng pulis sa mga organizer ng Maisog Rally dyan po sa Bustos, Bulacan. Ilabas nyo na yan. Huwag nyo na, hintayin nyo pa, edit nyo pa, bilis-bilis, oh, CapCut, oh, edit nyo lang yun, oh. Ano ba, duduktorin pa ba yung video na yan? Yun lang. Kailan nyo lalabas yan? Ngayon na, ilabas nyo na agad, post nyo pa ang tabayanan, etc. O yan, oh, ito yung mga publicity materials nila. Kung nakikita rin nyo yung ka-coffee, nagkalat online yan. Yung kanilang mga prayer rally, mautog rally na yan, dyan sa Bustos, Bulacan. Defend the flag, peace rally, dyan po sa Central Luzon. Wow, peace rally. Pero murahan, ano yun? Tatawagin ng bangag si PBBM, kung ano-anong ibibintang kay PBBM. O dito sa poster nila, dito na naman si Digong. Umatin kaya to si Digong? Tapos, nagkukontradict ito sa sinasabi ni Robin Padilla na hindi anti-Marcos itong si Duterte. Samantala yung mga ginagawa ni Digong in the past weeks, against siya kay Marcos. Tapos sasabihin ni Robin Padilla, pinagtatanggol niya si Digong, hindi siya against. Andiyan na naman yung mukha ni Digong sa poster nila. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, nandiyan si Digong. Unless, ginamit na naman yung mukha ni Digong, hindi alam ni Digong, ginagamit yung mukha niya dito sa prayer rally na yan para makainganyo ng mga dadalo. Kala ko ba, hindi against kay Marcos. Kasi ito na naman, dito na naman si Digong. Ang gulo nyo Si Robin Padilla nagsabi niyan, ano ba talaga? Yan, Province of Bulacan, April 28, 2024. Bukas na po yan Alas 5 po ng hapon, dyan sa poblasyon Bustos, Bulacan. Defend the flag. Defend kanino kaya? Dapat defend sa China, against China. Diyan kayo sa Ayungin Shoal, diyan kayo mag-rally. Defend the flag. Kanino? Transparency, accountability, peace and security, TAPS. Protect our Constitution. Ayaw niyong baguhin ang Constitution, di ba? Si Robin Padilla ngayon, ang proposal niya, baguhin. Ikakampi niyo si Robin. Hindi wala na naman kayong GC, hindi na naman kayo nag-uusap-usap niyan. Iba-iba na naman kayo ng direction dyan. Si PBBM, malinaw ang direction niya. Economic provisions ang baguhin. Political provisions, hindi. Consistency. Dapat consistent ka sa ipinaglalaban. Dito sa kampo ni Digong, paiba-iba Iba yung sinasabi ni Robin Padilla. Ibang sinasabi nitong kampo ni Digong sa mga prayer rally nila. Calling all concerned citizens, supporters, advocates, and parallel groups in Bulacan and nearby regions and provinces in anticipation of the upcoming Defend the Flag Peace Rally Bulacan. Yan yung mga taga Bulacan dyan. Pupunta ka ba dyan? Sige, punta kayo dyan ka-coffee kung gusto ninyo.
Ingat na lang kayo dyan. Baka magkagulo dyan. Mahirap na ka-coffee, no? O siya, sige, sa mga pupunta dyan, ingat na lang kayo dyan. Huwag kayo magpapa-impluensya, ha? Dahil yung iba, ang purpose naman talaga dyan is sirain lang talaga ang gobyerno, sirain talaga ang administrasyon, hindi sulong ang kapakanan ng Pilipinas. O siya, kayo nang bahala dyan. Sige, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa na rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po at di pa naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po, ha, pa-click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. At kung kayo naman ay nasa YouTube, pasuyo na lang ka-coffee, pa-click lang po ng subscribe. Ayan, attendance check tayo, medyo late na ito ka-coffee, ha. Please like lang po yung video na yan para sa attendance check. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayon. Ingat po kayo ka-coffee, ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam!